Hello mga Marcy, magandang araw sa inyong lahat. Ngayong araw, tara at samahan niyo uli ako. Pagkagising nga ni Bea, inilabas muna si Angie para magpaaraw. At ako naman, pupunta sa school para kumuha ng module nila Alexis at Agatha. As usual, kasama ko na naman si Stephanie kasi magtatanong na naman yon kung bakit hindi ko siya kasama sa vlog. Sa bagay, buntot ko naman to lagi, lalo na pagising na siya, hindi mo pwedeng iwan. Pwera na nga lang kung hindi talaga pwedeng isama. At heto nga, nakarating na ako sa school at kausap ko si Ma'am Bernadette. Shout out po sa inyo, Ma'am Bernadette de la Cruz. May ipinapaliwanag pa nga siya tungkol sa pagbabasa ng mga bata. Pero mga Marcy, nakalimutan ko na kung anong tawag doon. May makukuha nga daw 230 kada isang bata sa bawat session. Hindi naman nga daw yon sa pilitan. Kung gusto lang naman naming matuto ang aming mga anak. Ang kaso, hindi naman kami nakapunta kasi nga wala akong sasakyan. Dahil sira ang aming tricycle. Pagkaraan nga ng ilang minutong paglalakad, nandito na kami sa kanto ng Lugam at dumaan na rin ako sa DRM. Nagpasuyo kasi si Bea na ibili ko daw ng diaper si Angie. Kaya yon, heto lang talaga ang sinadya namin dito. Pagdukot ko nga mga Marcy ng pera sa bulsa ko, napansin ko kulang yung pera. Yun pala nahulog, kaya hindi na ako nakabili ng lugaw at itlog ni Angie. Pagka-uwi nga namin, maya-maya may dumating naman ng mga buyer ng lupa. Umikot nga sila sa buong paligid para tingnan. Nagtanong na nga rin sila kung paano ang income ng pasok ng palay. Siyempre, for the paliwanag lang ako kasi nagkamali ng paliwanag ang aking asawa. Ang sabi niya kasi every 3 months ang taniman ng palay. Kaya ikinore ko. Ang sabi ko naman, hindi po. Twice a year lang ang taniman. At depende pa rin yon sa panahon. Pero minsan makakatsamba ka, makakapagtanim ka ng 3 beses sa isang taon. Yun nga lang, tsambahan talaga. Heto, for the video lang si ate habang tinitingnan ng buong paligid. Nako mga Marcy, ang ganda nga niya. Artistahin ang dating. Sabi nga ng anak ko, magpa-picture daw ako. Nahihiya naman ako. Kaya di ko ginawa. Ay di tawag yan, di palay. So, ate said, they will be now, don't worry, they will just purchase them maybe. They will not evict you. So you can earn more in the palay. He said that the palay is earning 123,000 every 3 months. Sa 1 year po, Dalawa lang. For the 1 year, 120,000 twice a year. And depending on the weather, and then 3 months lang yung duration ng pagtatanim. 3 months or so 3 months duration of the planting. Ayan mga Marcy, pagkayari ng paliwanagan, umuwi na rin sila. Hindi ko nga naintindihan ang iba pang sinasabi kasi in cheek. Nako mga Marcy, nagdidila ka doon na paalisin kami rito. Pero sabi naman ng ahente, wag daw kami mag-alala kasi yung bibili ng lupa ang bahala. Pero sana lang hindi kami mapaalis kasi napamahal na sa amin yung lugar na to. Kasi tahimik, malayo sa kapitbahay or di kaya sa mga marites. At saka isa pa, malawak ang taniman. Kaya hoping na hindi kami dito mapaalis. Pero wala naman kaming magagawa kung yun ang desisyon ng nakabili. Ang mangyayari, magbabahay kubo na lang kami doon sa nabili naming lupa. At may aabangan kayo mga Marcy bahay serye, kubo nga lang. Hala mga Marcy, ang dami ko nang sinabi, hindi na tuloy ako natapos sa pagsasalin nitong binilad kong kanin. Heto nga, for the salin pa rin ako. Masyado kasi mga Marcy dumikit sa bilao yung kanin, kaya heto, manahihirapan akong kutkutin. Hindi ko na nga siya sinimot. Pagkatapos ko naman, nagluto na nga ako ng ulam. Ginisang puso nga lang ang gagawin ko. Of course, with matching sardinas. Siyempre, dahil walang pambili, kung ano na lang ang available dito sa aming bakuran. Kaya sa totoo lang, malaking kawalan kapag napaalis kami dito at nabili to. Kasi nga, in case na matuloy ang bilihan, kung saan man kami lilipat, problemahin pa namin lahat. Pati ang ulam, kuryente, tubig. O, diba, isipin mo pa lang, napakasakit na sa ulo. Balik na nga tayo dito sa niluluto ko. Nilagyan ko na siya ng tubig at saka ko siya hinalo. At isusunod ko na rin ang asin, betsin at paminta. Dapat nga mga Marcy, lalagyan ko to ng pansit. Kaso ayaw naman ng aking asawa. Sa totoo lang kasi, maarte yon sa ulam. Kala mo naman mayaman. Daig pa nga siya ng mga anak niya. Yung anak niya kung ano-ano lang kinakain, pwede na. Pero siya, hindi po pwede yung mga... Sa madaling salita mga Marcy, hindi siya mahilig sa mga pangsyudad na pagkain. Ayaw niya ng tokwa, toge, repolyo, chapchoy. Pag yun nga niluluto ko, nagluluto siya ng ibang ulam
ulam niya. Ayan mga Marcy, luto na ang ating ginisang puso na with sardinas. Pagkatapos nga namin kumain at mamahinga, tinuruan ko na ng test etong mga anak ko. Last periodical test na nga nila to mga Marcy. Pagkatapos nun, pwede na silang hindi pumasok. Sa bagay, talaga namang walang pasok, pero may module nga. Habang ang nagsasagot sila ng test, eto namang apo ko nakikigulo sa ginagawa ng kanilang tita. Kaya binigyan na lang namin ng sariling masusulatan niya. Niyaya na nga siya ng mama niyang umuwi kasi kakain na raw sila. Late na kasi ang kain nilang mag-asawa. Nga po pala, happy 46k followers sa atin mga Marcy. Salamat sa inyong suporta. Paano ba yan mga Marcy? Hanggang dito na lang. Bukas ulit. Ingat kayo palagi. God bless you all. Babush!